Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction ni Mr. Nawat sa performance ni CJ Opiasa. Ano kaya ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International pa rin tayo ngayon. So kahapon nga, napanood na natin ang preliminary competition ng Miss Grand International at nasaksihan talaga ng dalawang mata ko ang napakagandang opening show ng Miss Grand International preliminary competition. Saka grabe, nasaksihan ng mga mata ko yung mga galawan ng mga girls, yung mga suutan nila na nagbobonggahan at higit sa lahat syempre yung kanilang mga pasabog na ilaw talaga na oh my gosh, hindi ako makaget over doon. Sobrang winner. Sabi nga ni Madam Teresa, yung nakita daw natin noong NatCos ay nasa 50% lang. Tapos yung nakita naman natin kahapon sa prelim ay 70% lang. Pero bukas daw sa coronation night nila, ang makikita na natin is 100%. So yun, ganong kabongga ang Miss Grand. Kaya I'm so excited. At hindi lang yun, syempre, excited tayong lahat dahil syempre, kukoronahan na ang bagong Miss Grand International for 2024. At yun ang tanong ng lahat. Ano kaya ang patutunguhan ng laban dito ni CJ Opiasa? Makakarating ba sa top 5? Siya kaya ang susunod na Miss Grand International? Nagugustuhan ba siya ni Mr. Nawat? O yan ang mga dapat natin alamin, di ba? So malalaman natin yan sa coronation night. Pero ngayon, ano ba ang reaction talaga ni Mr. Nawat sa performance ni CJ Opiasa? Marami nagtatanong sa akin yan. Namamasam, ano ang reaction ni Mr. Nawat? Nagustuhan ba niya? O tingin ba natin na talagang papalo ba talaga si CJ? So sa kanyang live kanina sa TikTok. So, ayun. So, nagsalita na si Mr. Nawat regarding sa mga ilang kandidata dito sa Miss Grand. At kasama nga sa binigyan niya ng reaction ang pambato natin na si CJ Opiasa, ang Miss Grand Philippines. And then, binigyan niya rin ng reaction syempre si Miss Spain, si Miss Myanmar, si Miss India, at kahit si Vietnam na naiintindihan niya kung bakit ganong kahina ang suporta ng Miss Grand Vietnam ng mga Vietnamese, di ba? So yun, kung mapapansin ninyo, ang Vietnam sobrang tahimik talaga sa competition na to. Ito yung taon na parang hindi sila masyadong maingay pagdating sa mga botohan. So yun. And then, ayun nga, sino ba ang mga kandidata na binigyan niya ng mga komento? So, simulan natin kay Miss Myanmar. Si Miss Myanmar daw, ang sinasabi ni Mr. Nawat kay Miss Myanmar, she is overthinker. I want to see her easy and ordinary. To be honest, yes. Una, masyadong ang playing safe si Miss Myanmar sa kanyang galawan, totoo. And then minsan parang hindi mo nga makita yung totoong actions niya. At talagang punong-puno siya ng eksena na, alam mo yun, hindi siya nagpapakatotoo sa kanyang eksena. And then, tama nga si Mr. Nawat na dapat maging ordinary lang ang galawan niya. Hindi yung parang nagiging, kasi minsan parang nagiging OA, yung paiyak-iyak, OA yung eksena. So, parang, ayun nga, hindi mo nga makita yung ordinary move niya. Yon. And then, of course, kay Miss Spain, sabi naman niya, sometimes look weird. Di ba? So, kay Miss Spain, sa totoo lang, minsan, ako sobrang tahimik. Yung parang hindi mo malaman kung siya ba talaga ay tunay na malakas or talagang nawawala sa eksena. Sa totoo lang kasi kapag tinignan mo siya in person talaga, magagandahan ka sa kanya. Pero kapag nandoon ka na sa pageant, parang
alam mo yon yung parang wala naman siyang masyadong galawan, pero talaga beauty wise talaga, pag tinignan mo, face card talaga siya. Sobrang ganda. At parang tingin ko naman, hindi naman niya kailangan mag-kembot. Kumbaga parang yung galawan niya, yung ganda ng katawan niya, okay na okay. Height, galawan ng katawan, and yung beauty, sobrang okay na okay. Tapos, ang ganda-ganda ng mukha. And I think, yes, tama si Mr. Naward na sometimes she look weird dahil minsan nga parang sobrang tahimik, tapos parang minsan naman parang hindi consistent. Sometimes, mabokal. Depende sa mood. So, yan. And then, eto talaga, si India. Marami nagsasabi na ako si India yata ang mananalo din this year. Kasi talaga, iba talaga yung beauty ni India. Actually, minsan pag tinignan mo talaga yung lahat ng girls, kung ang hanapin mo talaga beautiful face, that is Spain and India. Angelic talaga yung face nila. Yung tipong pag tinignan mo sila para silang may ring light. Yung tipong pag tinignan mo sila, matik talaga ang papasok sa utak mo, sila ang magiging Miss Grand ngayong taon na to. Isa sa kanila. Ganun talaga. Kasi nga yung beauty face nga nila talagang may wow. Wow talaga. Sobrang, kung wow ang hanapin mo, nasa kanila yon. Kahit hindi sila masyado gumagalaw, maganda talaga sila. Kahit nga na parang minsan nung after ng swimsuit competition nila sa Pattaya, etong si Miss India naka-ordinary na lang siya, yung kumbaga naka-dress up na lang. Pero padaan-daan siya, ang ganda-ganda niyang tignan. Lalo na yung syempre yung competition, talagang maganda talaga yung mukha niya. May mga momento talaga na reyna talaga yung dating niya, especially noong opening ng show ng tawag dito ng Miss Grand. Pag tinignan mo talaga si India, oh my gosh, sasabihin mo talaga, ay winner to. Ganon. Maganda siya kapag naka-evening gown. Wala kang masasabi. Kaya nga yung preliminary competition, yung evening gown competition nila, talagang stunning siya. Kasi masasabi mo naman talaga stunning kasi nga yung galawan niya doon na parang may wow factor talaga nung naka-evening gown na. Pero performance, masasabi ko naman, swimsuit round, Diyos ko, wala siyang sinabi kay CJ. Talagang lalamunin siya ng buo. Ayun yung Pero syempre, sabi nga ni Mr. Nawat sa kanya, billion people but very few likes on her post. Sa mga posting niya, di ba? So, syempre, yung botohan, pwede namang, bayanihan. Pero, ayun nga, sa mga post niya, konti lang yung nagla-like sa mga, post niya. Kaya, naka-confuse din sa kanya si Mr. Nawat. So, hindi ko alam kung natitipuhan ba siya o hindi. Hindi ko rin alam, si Myanmar, malaki yung chance din ni Myanmar kasi ito naman, lahat naman ng pinopost ni Myanmar, winner din naman. So kasi syempre, very aware kasi dapat talaga yung mga kandidata pagdating sa social media kasi syempre si Mr. Nawat talaga naka-observe. And then, ayun, tinitignan ni Mr. Nawat kung ano ba yung magiging benefit niya kapag kinuha niya yung girls na to. Katulad na lang halimbawa kay Myanmar. So, parang, syempre, iingay. Kaya lang, ang tanong, gusto ba talaga ni Mr. Nawat yung Myanmar? I think, siguro, runners-up or something, Pero kasi, malakas talaga yung suporta sa Myanmar. So, tingnan natin. Depende kay Mr. Nawat kung ano yung magiging decision niya. And then, eto naman si Philippines. Syempre, inaabangan natin kung ano yung magiging reaction after ng preliminary. Ang sabi niya, great catwalk. Di ba? Talagang ma-observe talaga siya sa performance. The mood of walking is all good. So, talagang yung energy siguro, nakita niyang maganda. Tapos yung mga move niya. So, talagang, ayun talaga, very grand. Pero ang tanong, si Philippines, ano kaya ang tingin niya or napipisil niya kayang maging reyna? Gusto niya kaya itong manalo? Gusto niya kaya si Philippines ang maging isa sa mga Miss Grand ngayong taon na to? Or gusto niya lang top 5 or gusto niya lang runners up? Ganon. So, depende kasi, di ba? Kasi, aminin din natin, pagdating kasi sa social media, medyo mahina talaga yung suporta ng mga tao din kay CJ. Kasi, pero kung ikukumpara mo naman noon, mas malakas yung hatak ni CJ ngayon. And then, I think, kapag pinanalo niya si CJ, kung magiging wise siya,
mas malaki yung mabibenefit niya. Kasi iingay talaga ang Miss Grand sa Philippines. Sobra. Parang feeling ko gano'n yung mangyayari. Kasi magiging panalo. Lalo na, di ba, natalo tayo sa Miss Cosmo. Tapos kung gusto niya pabaksakin talaga ng tuluyan at makuha niya yung simpatya talaga ng lahat ng tao, I think it's a good chance talaga na ipanalo niya si Philippines. At malaki din yung papakinabangan niya kay Philippines overall. But tignan natin, di ba? So, kung ano ang patutunguhan. Kasi, syempre, hindi din natin alam kung maayos ba yung relationship niya talaga doon sa organization natin. Kung paano ba sinusuportahan talaga ni Mr. Arnold ang Miss Grand. Depende yan eh. So, but for me, siguro, it's time na talaga ng Pilipinas. At mahirap tayo makakuha ng susunod na CJ Opiasa. Pera na lang siguro kung sasali si Herlin Budol at ready na siya. So, yon. Kasi talaga performance, panalo talaga performance ni CJ at wala akong masabi. Very grand talaga yung dating. And I hope na sana isa siya sa mga napipisal ni Mr. Nawat na maibigay ang Golden Crown. Hindi lang pang runners-up, di ba? Pero syempre, mahirap umasa. Sabi ko nga, etong mga sinasabi nga, hindi natin alam. Pero pasalamat na rin kay Mr. Nawat kasi syempre ay magaganda yung mga naririnig natin kay CJ, di ba? Yung mga komento niya kay CJ from the start, magaganda ang mga sinabi niya kay CJ. At wala naman akong masabi doon. Kumbaga parang nakita naman natin na talaga yung tiwala niya, yung hanga niya kay CJ, I think napahanga niya si CJ ng bonggang-bongga. Sabi ko nga kay CJ noon, sabi ko, ang the best na gagawin mo talaga dyan, ma-impress si Mr. Nawat sa mga galawan mo, sa ipapakita mong performance. At nagawa niyo yun ng bonggang-bongga. So, yung lakas ni CJ talaga consistent from day 1 until end. And then, she's a very Miss Grand talaga. Yes, hindi lang natin talaga ma-sure. Mahirap kasi baka mamaya iba pala yung nakikita niya o napipisil niya. Isa dito nga sa mga nakikita ko, pwede talaga si India. Or hindi natin alam eh kasi 'di ba last year din si Miss Peru parang may inano din siya, pinuna din siya kay Miss Peru pero ayun nga pinanalo niya. So maaaring yes, iba yung sinasabi niya kay India ngayon pero malay natin mamaya ayun pala yun na si pipisil niyang manalo. So depende. But kung ako tatanungin ninyo ang galawan ni India dito medyo nakakatakot kasi talagang makikita mo talaga na very grand. Very grand yung laban. So, tingnan natin, di ba? So, yun. So, tingin nyo guys, sa reaction ni Mr. Nawat kay CJ Opiasa, possible bang maibigay niya talaga ang corona? Or, tingin niyo top 5 ang mararating kaya ni CJ Opiasa. So, comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.